Walang balak na tumigil si Jason, hanggang sa mapawi ang uhaw niya sa dugo. Humagulgol si Nathan habang hinahampas siya ni Jason, paulit-ulit na hinampas ng espadang kahoy ang ulo ni Nathan hanggang sa pumutok, nabasag ang bungo ni Nathan, tumigil sa paghiyaw, tumulo ang dugo sa kanyang leeg, at ang isang malisyosong Jason ay lumayo mula sa kanya. Ang kaluluwa ni Nathan ay umalis sa kanyang katawan at hindi na ito umiral at ang lahat na natitira ay nawala na hanggang sa isang tawag para sa kanyang kapalit ay lumabas sa buong universo. Ang kalangitan itinuring na si Nathan Hayfield ay kritikal sa natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Ang kanyang isip ay maaaring mawala, ngunit ang kanyang katawan ay hindi maaaring mamatay ngayon. Ang isa pang kaluluwa ay dapat matagpuan upang magpatuloy sa kanyang kwento, malalim sa cosmos, sa isang lugar sa pagitan ng mga dimensyon na mga ilaw. Tumalsik at tumunog ang isang kampana ng simbahan na parang mga langaw na nahuli sa isang sapot ng gagamba, isang distansyang bituin na nakabitin sa kalawakan, nagyelo, sa gitna ng lahat ng ito, isang malalim na dilaw na globo ang nag-umindayog. Isang bagong kaluluwa ang natagpuan, isang mahusay na kaluluwang mandirigma na may mga nakatagong kapangyarihan sa malayo. Lampas sa pinakamalibang na imahinasyon ng sinuman, kung ano ang nangyayari, bago pa makasagot ang bagong Nathan na ito, umikot ang orb na parang pangitaas, pumutok at guhit ng liwanag ng mabilis, at nagpatuloy ang buhay para sa isang Nathan Hayfield, ngunit hindi buhay gaya ng dati, para sa bagong kaluluwang ito ang naninirahan sa 12 taong gulang na katawan ni Nathan. Pabalik sa tirahan ng Hayfield, ang pamilya ay naglaro ng naghihintay sa pribado ng kanilang tahanan, ang tumatanda ngunit maringal pa rin ang estado. Ang nakatayo 2 palapag na gusali ay gawa lamang gamit ang kamay sa pagputol ng bato at kahoy. Ang matibay na nakikita ay may pawid na dayami ang bumubuo sa bubong ng isang bandila na nakasabit mula sa mga ambi, na nagpapakita ng nasa Tuck pamilya Hayfield ay nasa isang kakaibang nayon ng Dunsire hanggang sa dagat. Habang si Nathan ay may isang silid sa itaas na palapag, itinago ng pamilya. Siya sa isang higaan, sa gitna ng pangunahing bulwagan sa tabi ng malaking batong siminya at isang tapis area na naglalarawan sa kasaysayan ng pamilya ng asyenda, para buhatin siya ng mga bantay ng kanyang ama sa hagdan. Ngunit iginiit ng kanyang kapatid na babae na ilipat siya ng kaunti hanggat maaari nang siya ay dumating. Si Nathan na balat ng isang katawan ay nakahiga na walang malay sa pawis at sugat. Ang kanyang mga paa ay nakabitin sa dulo, may bahid ng dugo na mga benda ay nakapulupot sa kanyang ulo. Walang sinasabi ang kanyang kapalaran, kahit na ang pananaw ng kanyang pamilya, kapatid ni Nathan. Si Amelia, nakahiga sa maliit na bangkito sa tabi ng higaan, hinawakan niya ang malate niyang kamay, habang nagdarasal sa Diyos para sa kanyang kaligtasan, nag-iisa ang mga ito, lumabas ang kanilang ama upang kumuha ng manggagamot, ilang oras na ang nakalipas. Ang mga mata ni Amelia, naluluha, habang bumubulong siya sa kanyang kapatid, mangyaring gumising si Nathan. Pagkatapos ng pagpanaw ng kanilang ina mula sa isang karamdaman ilang taon na ang nakakaraan, siya ay nagkaroon ng papel bilang magulang sa buhay ng kanyang kapatid, at hindi maalis sa isip ang pagkawala nito, hindi pagkatapos. Lahat ng napagdaanan nila, kahit tanghali na, nahubad ang mga kortina, at napakadilim ng asyenda, habang sinusubukang hikayati ni Amelia na buhayin ang kanyang kapatid, bumukas ang pintuan sa harap, at malakas na bugso ng hangin. Ang hangin na umihip, parang isang maliit na buhawi. Maraming salamat po, sana ay nagustuhan ninyo ang kwento. Kung inyong nagustuhan maaari po na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episode. Itutuloy natin ang kwento sa mga susunod na mga araw.